This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. 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 Hello, welcome creepers. This is Cripsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Thursday. Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Cripsilog is a Spotify exclusive, so makakapakinig kayo ng mga bagong episodes ng Cripsilog. Exclusive yan sa Spotify. Tama, at kung gusto nyo rin mag-podcast, you can download Spotify for podcasters and lahat ng tools for it to start your own show. What's up? Happy Thursday, Glenn. Happy Thursday! It's slide day. Yeah. So, ang nangyayari sa isang slide into our DMs episode, nagbabasa tayo ng mga kwentong pang Cripsilog. May horror, true crime, love crime, budol, scam, at kung ano-ano pa. Ano pa? Di natin alam kung anong matutunghayan natin today. Di natin binubuksan. So, kung may ka-trigger man or kung may kalat man, naligaw lang yon. So, sama-sama nating bunuin ang episode today. Okay. Mm. So, game? Agad, let's do this. Okay, ako na mauna. Hi G-Boys, it's your girl. Very pang cripsolog kasi itong na-experience ko, so maybe now's the time na mag-ambag ng slide. Anyway, this happened last week lang. Umuwi kaming OWAS, Albay. Ganun ba yung pagka-pronounce nun? OAS. OWAS Albay for my cousin's wedding. Ba't kayo nagpapakasal? Sure kayo dyan? Charot. Well, like I said, we were originally from OWAS, but this happened in Pioduran. Dito yung venue nung kasal, plus taga dito yung pakakasalan nung pinsan ko. By the way, just call me Zane. A little background, my mom's mom, lola ko, she's a faith healer. Ay, mga favorite natin mga gantong kwento. These type of stories aren't new to me, but now it's not something I just heard. I experienced it myself. Pasensya na at taglish yung magiging kwento. So, let's get this bread. Nakarating kami ng OWAS around 5:30 in the morning ng June 26, Sunday. Afternoon din nun, dumiretso na kami sa Pioduran since kami yung nakatokang mag-design and mag-ayos ng venue. Stage, chairs, and tables, feeling designer. Anyway, halos 1 hour biyahe from OWAS to Pioduran by land transportation. Dumiretso muna kami sa bahay nung pakakasalan ng pinsan ko. For the sake of storytelling, let's call him Ed. Okay, so si girl, nasa kanila yung bride. Parang yung, doon sila sa pakakasalan sa groom. Maybe I'll explain their place. So yung mga bahay doon, literal na magkakalayo. So yung katabi ng bahay nila Ed, gubat na. Tapat ng bahay nila yung simbahan ng mini-minister ni papa niya. Simbahan na mini-minister ni papa niya. Christian family, Christian pastor. Pagitan ng bahay nila ay highway. So yung bahay nila hindi pa tapos, so yung taas nila hindi bubong. Semento din since balak nila magkaroon ng second floor. Pero hindi pa nga tapos, so wala pang pader and open space lang. Ang gets naman. Around 6:30 p.m., pumunta na kami sa resort, yung venue nung kasal. Nag-start na kaming mag-ayos for the occasion tomorrow. 9 p.m. need namin bumalik sa bahay para kumain. Diyos ko yung daan doon. Wala man lang mga poste as in sobrang dilim. Nung nakauwi na kami, kausap ko yung pinsan ko, PS, buntis siya ng 2 months. Sabi niya, iba pakiramdam nung tiyan niya. Ay, di ba gandang kwento? Feeling niya ang tigas daw ganun. Since hindi bago ang kwentuhang aswang, may nagsabi, baka naaaswang ka. Something like that. And me na hindi naniniwala sa ganun, tinawanan ko lang. Ayan. Charot lang. Around 10 p.m. bumalik kami sa resort. Tuloy ang laban sa designing. 3 a.m. na nung nag-decide na kaming magpahinga at umuwi na kila Ed. Doon kami matutulog. Pag uwi naman doon, wala na kaming mapwestuhan sa loob ng bahay sa daming tao. Nag-decide yung isa kong pinsan, let's call her Cory, at yung kaibigan niyang kasama, si Ivy,
Nasa second floor na lang matulog dahil may tent naman silang dala at open space doon. Yung iba pa naming pinsan na mas bata sa amin naman, sa may simbahan na lang daw matutulog. Only option na nila yung church or magstay up all night sila. Eh? Since mga bata yung mga yon, kako, samahan ko na lang sila matulog din doon. Sumaba na ako and tumawid pa simbahan. So, sinamahan kami ni Ed and nung kapatid niya, tinuro yung switches, kable, pati mga bintana nilang naka-grills dahil yung mga tao daw doon malilikot ang kamay. After nung bintana lessons, bumalik na din sila sa bahay. Nag-lock na kami ng pinto and me being so skeptic sa lugar kahit may grills, yung bintana, sinara ko yun lahat. Di na kami nagpatay ng ilaw dahil magkakakonect yung switch ng 4 na bombilya, meaning pag pinatay mo yung switch, patay lahat ng ilaw. Mm. 3:45 a.m. nahiga na kami. Yung dalawa kong pinsan na magkapatid, tulog na. Dalawa na lang kaming gising nung may narinig akong kalabog. Ano yun? Tinanong ko si Joe. Baka tuko lang. Tuko? Ganon kabigat? Ihulog kaya kita dyan. Tinawanan na lang namin para hindi kami magkatakutan. Pero sure akong hindi tuko kung anumang butiki yun. O nga, hindi naman kumakalabog ang tuko. Ano yan? Ganon. Oo. Ay, wow, Miss Jade. So, gumanon lang. Tuko. Ganun. Saan na ako? Around 4 a.m. tulog na yung mga kasama ko totally. Ako na lang gising. May narinig ako naglalakad around the church. I know that now dahil ganun, dinadaanan namin papuntang resort. So ang una kong naisip, magnanakaw na nagabalak makapasok. Naghanap agad ako ng pwedeng ipaghampas. If you know, something might happen. Mas okay ang handa. Tuloy lang, yung parang pabalik-balik lang siya. Pero walang sign na may umaakyat. Nung 5 na, kinatok kami. Gising na si Joe, so siya nagbukas ng pinto. Tito ko yung kumatok. May nakita daw kasi siyang naglalakad sa labas ng simbahan. So positive ngang may tao. 9 a.m. nung bumalik na ako sa bahay, kagigising ko lang nun. Si Cory at Ivy, may kinikwento sila. Di pa ako masyadong gising nun, so hindi ko pa maintindihan ng maayos. Pagtas ko magtimpla ng kape, sabi ni Joe, ito si Ate Zane, may rinig daw siyang kalabog kanina bago kami matulog. Sabi ko, ano ka kung meron? May aswang daw kagabing tumambay sa may second floor kung saan nagtayo ng tent si Cory at Ivy. Kwento ni Ivy, akala nga namin bumalik ka, referring to Zane, si letter sender, sa taas kasi may narinig kaming umakyat. Tinawag pa kita ilang beses, di ka sumasagot. Di namin sinara yung tent. Net lang yung ziniper namin. Kaya kita namin kung may tao. Pero wala kami nakikitang dumaan. Nung naghintay kami ng response mo, may dumaan sa may gilid ko. Diyos ko, te, sabi ko sa'yo, iiwan ko sana si Cory sa tent sa takot ko. Tala-tala na. Bahala ka dyan. Nagdagdag pa si Cory na dinaanan din niya na parang nagsasabi na andun siya kasama nila. May dalawa pa kaming kasamang kamag-anak doon, mga pamangkin namin sa pinsan. Sumama sila kasi si mommy nagluto para sa food sa kasal. Katulong niya yung dalawang yun. Nagising daw sila ng bago mag-5. Paglabas daw nila, may nakita sila. Pumunta daw sila kay mommy, na tita namin. Mommy, may babae dun sa daan, ang haba ng kamay. Lahat kami natulala sa mga kanya-kanya naming kwento kasi that time lang kami nagkausap-usap. Pero yung timeline at kwento, nagkakatugma. Last straw, yung pinsan kong buntis, yung ikakasal. Hindi na daw to bago kasi pangatlong beses na pala nangyari na bisitahin siya nung aswang na yun. Unang incident, may patay sila Ed. Pumunta daw yun. Tulog yung pinsan ko sa kwarto ni Ed noon. Nagtanong daw yung babae sa kanila, nasa kwarto na ba yung asawa ko? Ha? Nagtanong daw yung babae sa kanila, nasa kwarto ba yung asawa ko? Hinahanap niya asawa niya. Nung tinry ng babaeng pumasok sa kwarto, dun nila pinaalis. Kinamagahan nun, inuwi nila yung pinsan ko sa OWAS. Second incident, nakatambay lang daw sa labas yung babae na parang pinunod yung pinsan ko. Anitong kinuwento ko, yung pangatlo, sabi pa niya, alam mong hindi ako naniniwala sa ganun, di ba? Pero iba pala pag na-experience mo na siya. Oh. So, yun lang naman. I'm not a good storyteller. Sorry na po agad. Pero yung iba yung kaba ko nung gabing yun. Well, not knowing na aswang yun, no? Pero kasi pag tao, yung pwedeng mag-cause ng kapahamakan, lalo yung mga kasama akong mga bata, plus highway pagitan namin sa bahay,
di ko makakalimutan mga mukha namin nung nagkakwentuhan na kami about sa nangyari nung madaling araw. Natakot din ako sa safety ng pinsan ko. Sabi ko magstay na lang siya sa OWAS kung ilang beses na nangyari yon. Pero ewan ko ba doon? Doon pa din nagstay kila Ed. Dito ko natatapusan. Let me drop this. Sorry na pahaba. Love namin kayo. Naway laging masarap ang ulam nyo. And especially kayo. Over and Rar. out. Rar. Ganun. Doc Zane. Thank you, Doc Ah, Zane. ano pala, parang OAS yata. OAS. OAS. I think. Oo. OAS. Correct me. Correct us na lang. Sige na. Pero yun. Tanggap namin kami mali Ayan. kami. Okay. Aswang. Kwentong Alam aswang mo, kids. alam, I can only imagine yung horror na naramdaman nila. Kasi nga, thinking, alam mo, bago pa mangyari yun, di ba, parang, umaga pa lang ba? Nakakaramdam na sila ng signs na merong something, di Masakit ba? yung tiyan. Oo. Yung tiyan, matigas, di ba? Tapos biglang nagkaroon nga ng encounter kasi sa bagay mayroong nakakita, 'di ba? Doon sa babae. Babae yung aswang apparently. Babaeng may mahabang kamay. Oo. It's a good thing na walang inatake sa inyo. Or aswang nga siya pero what if wala naman talaga siyang balak na atakihin kayo? Alam mo yung dadaan lang talaga siya dapat. Ang ganun. Mabait na aswang pala Baka siya. sobrang attracted lang siya dun sa amoy ng buntis. Pero, wag mo na rin i-risk. I mean, yung mga pamahiin kasi dyan is para, para paalisin yung aswang, magsunog kayo nung mga, mga goma, ganyan. Para kasi masakit sa pang-amoy. Well, kahit sa tao naman. Hindi ba sa atin naman? Pero, Oo. pero sila, parang ayaw na nila yun. Tapos yung mga hindi na ba effective yung mga bawang, asin, mga ganon, yung old school? Effective pa din yata yung mga ganon. Tapos alam mo siguro kaya ako favorite yung mga aswang stories. Kasi 'di ba nga tao yung tapos yung they can be your neighbor ganyan. Tapos parang mahuhuli mo na umakyat pala dun sa bahay niyo tapos parang mapipiece together mo kasi may buntis. Parang anong ginagawa mo dyan in the first place? Alam mo may news recently, pero hindi sure na aswang to parang may matandang nahulog sa bubong ng gabi, sa bubong ng ibang bahay. So parang nagtataka yung mga tao, bakit ka nandyan in the first place? Oo. Nakalimutan ko na kung saan. Pero yun, nalimutan ko basta nakita ko lang sa Twitter. Pero sabi ng mga tao, may dementia daw yung matanda. Tapos hindi niya na alam kung nasan siya. So baka for some reason nakaakyat siya dun sa bubong at nahulog siya. So hindi naman automatically na aswang si Lola. So yeah, ganun. Ay, pero may nagbabantay. Sa full moon. Baka may nagbabantay. Sana na ipanganak ng maayos yung baby at nairaos mabuti yung kasal. Thank you, Doc Zane. And another one. Hello, Kuya Glenn and Kuya Gids. You can call me C. Kwentong obsessed tayo for now. Kung obsessed nga ba to? Ay, why are you so obsessed with me? Sabi nga. Siyempre, hindi ko i-reveal kung sino ako dahil hindi naman ako ganun kakapalang mukha. Kahit na alam kong pinagagagawa ko nung high school ako. Eto na nga ang chika. Pasensya na agad kung magulo at mahaba. Probably mga second year ata ako nung nakilala at naging crush ko si F. Siya naman third year. At teacher niya yung Mudra Kels sa isa niyang subject. So alam din ni Mudra na crush ko si F. Pero syempre wala siyang kebs doon. Nanay niya. Teacher ng nanay niya. Okay. Teacher niya si Mudra sa isang, pwede mong gamiting leverage yan sa crush. Oo. Nanay ko, teacher Paano? mo. Gusto mong pumasa. Gusto mong pumasa. Ay, pala. Charot lang. Kaya magli-leak ng exam. Ayaw mo ganyan. Wag mo nang gawin yung project. Ikaw naman. Ganun. As in, alam ng mga classmates niya at ni F na crush ko siya. Crush ko siya kasi, Diyos ko, hindi ko malaman kung anong pinaggagawa ko nung time na yon. Puppy love niya sa akin yata at hindi na crush.
I can say na friends naman kami ni crush din kahit alam niyang may gusto ako sa kanya. Okay. Mm. Nagchi-cheering kasi ako nung high school at kasali din siya doon. So talagang nagkakausap kami lagi. Lagi akong may binibigay na love letter kay crush. Minsan may Ay. picture ko pa. Ay! Confident. Pinupuntahan ko pa siya sa room nila kahit na magkaibang building kami. Nauwi na nga sa lagi siyang natutokso ng classmates niya pag nakikita akong papunta doon at literal na nagpapapansin, ay, sumisilay. Gusto ko yung ano, no? Siya na yung lumalapit talaga. Go-getter naman pala. Sumisilay, ganyan. Third year ako at syempre fourth year na siya, pag-graduate na sila, same scenario pa rin kami. Ito na din yung uso pa yung Friendster at pa-boom na yung Facebook. Ako. Nung graduate na siya and since friends kami on both social media, nakita ko kung saan college siya pumasok. And guess what? Nung pinapili ako ni Modrakels kung saan ako magka-college, saan? Siyempre, Saan pa ang ba? lola nyo, sinundan ko si Crush kahit na may isang well-known college sa choices ni Modra. Push pa din kahit hindi kilalang school para lang masundan si Crush. Diyos ko talaga, pag naalala ko, tatawang-tawa ako. So, syempre, unang days ng college, hinanap ko talaga siya. Sinabi ko na din sa kanya na doon ako nag-college kasi malapit lang sa bahay namin yon. Baka sabihin niya, sinundan ko siya eh. Nahiya naman ako. Kasi college na ako. Doon ko na-realize na, girl, babae ka, ba't naghahabol ka? Ganun. Bakit? Actually, nagbunga naman ang aking pagsunod kay Crush. Oo nga, okay lang naman, di ba? Ayun. Actually, nagbunga naman ang aking pagsunod kay Crush. Nagkamabutihan naman kami nung college. Pero yun yung time na di na kami magtagpo literal. Nagka-jowa siya. Wala akong jowa. Nagka-jowa ako. Siya naman yung naghihintay sa akin. Ay, hindi nagkakatagpo. Okay. May mutual understanding na talaga kami. Pero di kami magkatagpo. Till we both agreed na, sige, once I'm 25 and he's 27, if we don't have any partner that time, magpapakasal na kami. Ay, may mga gantong deal na Kasal ganyan. agad. Very rom-com ng... Oo. Hindi, kasi ikaw, di ba, nung bata ka kasi, akala mo 25, ay, matanda na tayo niyan. Dapat may bahay na tayo, kotse, well off na tayo. I mean, okay na tayo kasi mga in magulang life. natin, ganun. Ganun kasi sila. Oo. Nung edad ng parents natin. Nung Yun yung 25, edad nilang mga ganyan. nagpapamilya. So, kala natin yun na rin. And then we realized, nung 35 na tayo. Bakit ang naipon ko lang ay credit card statements? Oo. Bakit ganun? Tapos, hindi kasi one problem dyan is that mahal na yung properties. Na parang, nung dati kasi, okay lang. Mura-mura pa. So, okay lang. Kaya din siguro ngayon, di ba? Mas mahal daw dati ang properties. magtukod lang sila ng stick sa lupa. Kanila na yung lupa. Di ba? Ngayon, di ba, patayan. Good luck. Ayan. Okay. So, ayan. Sadly, when I'm 25, I already have a fiancé na ex na ngayon. So, hindi din natuloy ang aming usapan. So, nung nag-break kami ni fiancé, we silently been together for months. Naging sila. But I guess he's in love pa din sa last ex niya. So, we ended up na lang din. Well, ending ngayon, we are both good, still getting in touch. He's married with his ex. And they have a son na. And me, I'm happy with my current partner and looking forward with marriage na. Ay, all in all, ang kwentong obsessed ko, sinundan ko si crush sa school niya nung college. Thank you, Kuya G's. Bye, bitches. Love you always, mga kuyas. Sabi ni... C. Thank you, C. Thank you, C. Ang tanong, is that obsession or ano lang naman? Tama lang, sakto lang. Siguro to the point na kasing ni-risk mo yung future mo. Yung studies mo for this guy, 'di ba? Na wala namang kasiguraduhan. Risking it all for this guy. Siguro kung gumawa ka ng life-altering decisions based dun sa pagka-crush mo sa kanya, that's where you draw the line between happy crush and
hala, te, patingin ka. Baka nagayuma ka, yung gano'n. Kasi medyo malaking desisyon yung binasa niya dun eh. Canon So, event. buti Ganyan. na lang din, hindi naman siya talagang totally unrequited kasi hindi lang sila nagtatagpo but the Oo. feelings are there. So, hindi mo siya talaga parang wala kang hang-ups sa kanya ngayon now that you found Mm-mm. someone na happy ka na. Mm-mm. Kasi, kumbaga, na-achieve mo naman siya in one way or the other. Na-achieve. Mm. May sasabihin ako eh. Teka, nakalimutan ko na. Na-obsess ka na ba? Nung high school? Hindi pa naman. Hindi pa naman. High school? Okay. We do dumb Hindi. things nung high school eh. So, marami siguro. Ikaw ba? Like? Na-obsess ka na ba? Anong ginawa mo? Ako? Wala. Oo. Ay, wow! Parang, wait! Parang may alam ako. Ayoko lang, baka magalit ka. High school ba? High school ba yan? Hindi. 2020. Oo. 2020 era. Alam mo, salamat C for sharing. Hindi obsession yon. Bored lang ang mga tao nung pandemic. Talaga ba? Nagulat kahit ako nagulat. Na-focus lang. Samid pa ako. Walang ibang magawa. Kasi diba? Okay. Shock ako Anyway. Init? Pinagpawisan ka ba? Pinagpawisan. Paano ko isplok ko? Alam mo, ako naman mag-i-edit dito. Pwede ko naman editin. Gago ka. Okay. Salamat C. Okay. Salamat C. And another one. Okay. Ay, it's cool. Hello, ako na ba? Boys. Okay, ikaw. Ako na, kababasa mo lang nung kay C. Not sure if by the time na mabasa nyo to, nabasa nyo na yung unang entry ko. So, wala pa din ng code name by this time. Call me by my code name na lang po kung nabasa nyo yung first entry. Hindi ko maalala kung yung code name niya doon. Oo. Tingnan na lang natin. Oo. Background for the story, I have this male coworker na may GF na coworker din namin. Okay, male coworker yung GF coworker din. Yung lalaki is yung graphic artist, photographer, videographer namin. And yung GF niya is nasa marketing namin. So, alam sa buong company na in a relationship sila. So, Sunday yon ng 5:30 a.m. Nagulat ako na nag-chat si Guy kasi syempre rest day tapos super aga naka-attach yung convo. May in-attach pala siyang conversations. Teka, pupuntahan ko. Saan ba to? Baka may relevant information doon. So, sabi niya, binlur ko na lang yung number ko. After niyang kunin yung number ko, nag-text siya sa akin, naka-attach din yung convo namin sa text. Pakibasa daw yung convo. Saan nga sinento? Sa Gmail. Sa Gmail. Wait lang ha, buksan lang natin yung convo at pipinababasa. May nakita nga akong mga attachments. Baka nandun yun. See? Loading? Ba't ganun? Hindi ko alam kung mabagal lang name. Okay. Ay! Ba't office to? Hindi naman convo. Yung second email niya na to email niya to ng February 16. Kasi may first story nga pala. Okay. Ayan. Mag-uusap ba tayo? Babasahin natin. I guess. So, ikaw yung Huwag mo na lang sabihin yung name. Sino ka? Okay, Sino sige. Ako na lang yung black. Ikaw si... doon sa sige. Ikaw yung blue. Ay! Okay. Basta ako yung nasa left. Ikaw yung nasa right. Sa messenger to na. Okay. Hi! Okay. Hello. Ano yun? Anong gawa mo ngayon? Nagpe-prep lang para mag-workout sa gym. Why? Anong number mo? Binigay ang number agad. Why? Oo. Baka magsumbong ka eh. Why? Ano ba meron at magsusumbong ako? Okay. Kasunod ba so, lumipat na sila sa... This is a different. Lumipat na sila sa text. Ito na. Ay! Alin dito? Feeling ko siya na Alin to. na una dito? Nagpapalit. Kasi ikaw yung nagwaway eh.
5:47. And then, nauna yung pinaka-last na attachment. Yun yung Okay. una. Sige. Oo. Go. Ikaw na. Ikaw. Siya yung Ay, una. sasabihin ko, ayun? Fuck? Hindi, Yung ba yung sasabihin ko? yung last, Why? hindi, yung isa pa. Ay, okay. Ito, visit tayo. Nakita ko na. Bakit? Joke lang, baka magsumbong ka eh. Ano ba kasi meron? Promise mo muna na di ka magsasalita. Ano ba kasi balak mo? Promise muna. Ito naman. Oo na, promise na. Fuck. Bakit nga kasi? Ayun nga, fuck. Ay, I don't do that. Uy, hindi yun. Eh ano? Basta sa atin lang Ano nga? Sa Monday sasabihin ko, pero promise sa atin lang Nakalive ako ng Monday. Why? Check up, tsaka ano yung BOQ? BOQ. Sige, kita na lang tayo nun. Okay lang? Kasama ko parents ko noon. Si Papa mag-drive sa akin papunta sa clinic and sa Eastwood eh. About saan ba kasi? Sige, iyan mo na. Basta, sa atin na lang. Tungkol saan ba yun? Sasabihin mo. Basta pag nagkita na lang tayo. Promise mo sa atin Sa atin lang yun. Nakakainis. yung dialogue nila. Wala. Wala naman Hindi na-achieve yung masagot. dialogue. Ayaw naman sagutin nito. Nakakainis. Ano ba kasi yun? Ano ba Ayun. kuya? Sabihin mo na kuya, pati kami na ano. Sige, ito na. Oo, okay, game. Ayan. Sa pagpatuloy ng kwento after ng convo nila yun, nakainis lang kasi yung 2 guy friends ko dito sa same department ko, kaibigan niya, and minsan pa, mga nandoon ako kasama nila kapag minsan pa mga nandoon ako kasama nila kapag magjo-joke sila sa akin ng, uy, baka magsumbong ka kapag may mga guy talk sila. So, Ano ba parang yan? nalalaman na nila, may naging inside joke. Oo. Bad trip. Lalong nakakainis na ganun yung tingin niya sa akin na basta lang pwede ayain for sex. Like, di ko pa nga sinusukang bataan at the age of 24. Ay, see. Oo. Nakwento ko na to sa 2 guy friends ko and nainis sila kasi walang pinipili yung guy na yun. They advised me to be vigilant kapag mangulit pa ulit kasi since buong week ay umiiwas siya sa akin. I already have a plan naman to voice record if ever na magaya siya for a call or makipag-usap kapag nasa bidding yung GF niya para if things escalate pa, i-report ko talaga siya sa HR namin kahit malakas ang kapit niya sa mga boss namin. Nalaman ko din sa isang coworker ko na May 2022 hanggang November nakikipag-flirt din sa kanya through text. Like alam niya na may BF itong si coworker na may GF pero todo flirt. No, may yung BF yung Hindi, target. yung okay. Pero todo flirt siya, like nangihingi ng kiss and date, like, ew. Ayun lang, sorry na pahaba ulit. It was so nice meeting you, Kuya Gideon, sa gym. Let's be gym buddies. And from Codename. Sure, let's be gym buddies. Pero parang 2 months na ako hindi nag-gym. Medyo ano lang. Ayun lang. Ayun yung nangyari. So parang somehow merong, anong matatawag mo kay Kuya? Predator ba ang matatawag dito? Or hindi naman? Not necessarily, no? Pero creepy lang. Tsaka cheater. Serial cheater yeah. sa kanyang GF. Diba? Tapos ang parang, alam mo, palakasan ng loob yun Yung mag-message ka ng ganun. Tapos ang una niyang sabihin, huwag ka magsusumbong. Doon pa lang, medyo incriminating kabahan na ka na, no? Pwede mo na siyang lang, isumbong. Doon pa lang. Alam nga namang, parang alam mo na up to no good, no? Oo. Ang bad trip lang, parang ang lakas ng loob niya na nagawin to, na mag-cheat. Pero wala siyang lakas ng loob na sabihin kung ano yung gusto niyang mangyari. Kasi, alam mo yung dun sa text convo nila na parang, ano ba kasi yun? E di sabihin mo na lang kung anong gusto mo. Diba? I mean, tinatansya niya.
Na bad trip lang yung Kumbi. kausap niya. Kakatansya niya. Di ba? Na bad trip lang tayo. Na, sabihin mo na kasi. Diba? Pati tayong nag-reenact lang ay na bad trip. Na bad trip din. Parang tingin ko ayaw Dami niyang mong as much as arte. possible ayaw niyang mahuli siya. So parang True din. ayaw niyang i-spell out yung mga gusto niyang gawin. Anyway, Parang, sana kunyari, nag-expression siya ng fuck, ha ha ha, ganun. pero Diba? yun pala gusto Akala niyang mo gawin high is- school na kinikilig pag sasabihin yung word. Parang ganun. Ano ba? Ayun. Dapat pagka ganun, i-spell mo na lang. Gusto kong F-U? F-U-C. Okay. Oh. Shit. Anyway, yung mga cheaters dyan, kabahan din naman kayo sa mga ginagawa. Sa office pa talaga. Magkaka-office kayong lahat. Magka-office. Oo nga, no? Shit. Maraming salamat. Ayan. Thank Kay you. Jim Buddy. Codename. Jim Buddy. And another one. Ikaw na. Hello, another slide. Diyos ko, very fresh ite. Naiiyak-iyak pa ako. Ayan na nga. Hi again, Glenn and Gideon. It's me, Rose. Fresh from heartbreak. This is a story, baka medyo mahaba. As usual, all characters here are in codename. Ayan. I said goodbye to a person very close to me. I have been in LDR for 2 years and this person na itago na lang natin sa name na Pia is one of the most healthy relationship I have ever been with yet. It worked kahit na we haven't seen each other at all. We didn't do video calls, we make calls and VMs and send pictures about our days most of the time. Everything is great until last Christmas. Man, we were okay before that. Then December came and she got very busy. I know kasi na busy siya during these times. I hate it. Quality time and words of affirmation yung love languages ko. And dahil nga LDR, I was banking on conversations every day. Yung messages namin turned into once a day. Valentine's Day this year came and we talked. I straight up asked if she was ignoring me and she indirectly said yes. She apologized and said na she will be messaging me still every day. She stopped again for a week. She stopped messaging me again. So, ayun. Last night, I cried my eyes out and sent a message on Telegram and every account that I know she had, except yung isang account niya na she was using her picture as DP. She looked so pretty and lovable. Guys, I really love that woman. Ang mahirap lang kasi I was having a mental breakdown almost every time na naaalala ko how we were before. We message a lot and she tells me she misses me kahit na magkausap lang din kami. She was so clingy. She told me she loves me. I'm broken. I felt like she is now causing me pain and anxiety so I decided na tama na. I love her but I love myself better. It hurts na nagngangawa ako before sleeping. I deleted my Telegram account, which is our main communication, deleted her number. I'm not okay right now, but I will be okay soon. I just thought na lang na somewhere in a different timeline we are together. We met and we are happily loving each other together. We continued our plans and we got married and traveled together. Thank you for reading this. Hope mag-heal na din ako. Hugs ng mahigpit with consent. Back to work me. Sana matutunan nating unahin ang sarili natin. Hoy. Nagmamahal. Rose. Ay, wag na lang natin sabihin. Ayan, Rose. Sinabi naman Sabi ko niya. pa. Okay. Sige. Sabi Ayun, niya, Rose it's ni again. Rose. Ayan. Rose. Tama, matutunan nating unahin ang sarili natin at ang bills natin. Tama yung back to work. Alam mo, actually admirable yung nagawa niya na parang okay, stop na, and she decided for herself na ako na yung ayoko na, ay dinelete na yung mga accounts, tinigil na yung communication kahit hindi pa siya okay. Parang yung iba kasi hintayin pa na maging okay muna. Pero pag okay naman na, lalo ka namang hindi makakapag-goodbye kasi okay na nga kayo. Tapos parang nagiging cycle lang po ulit kaya hindi makaalis-alis. Pero siya parang, sige,
hard reset, kumbaga, yung ganun. Which is something na ang hirap Mali, gawin. mali ba yun? Yung parang ayaw mo, alam mo, ini-stretch mo for as long as you can, baka kasi maging Mm. okay pa. Hindi Or naman, hindi depende sa naman tao mali. yun. Oo. Depende kung kaya mo. Kasi parang at the Kung expense kaya of mo your ba? own health, yung Sa anxiety mo, bagay. Mm. i-stretch mo pa. Tapos parang carry lang naman dun sa kabilang party. Parang, okay, bahala ka dyan. Yung ganun. Kung Mm. dati siya yung clingy, tapos ngayon di na makakausap ng 1 week, medyo, Mm. hindi na yun What normal, di happened ba? kaya, no? Mm. We can only speculate. LDR sila or pwedeng tinamad Mm. na. 'Di ba? Parang ayoko na Sawa, may ganun. sawa Sawa factor na. na may Oo. someone else. Yung mga ganito kasi Mm. parang they won't even spare you the explanation man lang para lang Mm. alam mo, di ba? Parang wala pa. I think that's disrespectful kapag dapat kung gusto mo na, if you want to break things off with somebody, at least sabihin mo yung dahilan para man Oh. lang Ay, aware. Hindi yung sinisisi niya yung sarili niya or kung hindi niya alam sinisisi niya. naku. Mahirap 'to kasi nga yung paano kung yung ka-relationship mo may mga pa-mind games. Alam mo yung Mm. ano nga ba yun? Mina-manipulate ka into thinking this para ikaw Kaya yung nga. makipag-break. Yung mga gano'n. Oo. Well, ganyan talaga. Ma-manipulate ka, gagaslight. And then that's a word of the year. Gagaslight ka to think Gaslight. na ikaw yung may kasalanan. Tapos, in their head, wala silang kasalanan. Mm. So, when they Or move on to parang their next, oo. victim, pag nagkwento sila doon, kasalanan niya, siya nga ang nakipag-break Kasalanan sa mo. akin. Mga Oo ganun nga, pa. eh. Oo, siyang umayaw, di niya na binanggit everything she did leading to that decision. Diba? Mm. Parang may naalala tuloy akong napanood kasi parang ang ginagawa naman niya, parang Mm. days or months before the breakup, nagpe-prepare na Mm. siya for the breakup. Parang gano'n. Mm. Napanood akong ganyan, nag-prepare siya, Ano? pinalabas niyang, she faked her own death. Gun girl pala. Ano yun? Charot. Eh. Ay, thank you very much, Rose. We hope Thank you, na Rose. Hope you're okay ka. okay ka. now, 'di ba? Ano, Feb 2, July na. So, Ay, baka we hindi hope pa. okay ka na. Ay, hindi pa, Charot matagal. lang. Charot lang. Joke lang. Mm. Yeah. And another one. Ikaw na pala dapat. Tama ba? Kababasa ko lang yung... Ayaw nga pala. Ako na. Kala mo, Hi, G-Boys. Just call me Sarang Ho. Sarang ho. After a few months of listening to you guys, sa wakas nagkaroon din ako ng lakas mag-type. Super idol namin kayo ng BF ko. Dahil every night namin kayo pinapakinggan bago matulog. Kaloka kayo, naka-addict podcast nyo. So ito na nga. Magkikwento ko about sa aking not so creepy experience but heartfelting. 16-year-old ako nung namaya pa ang aking papa. He died because of stroke. Sa dati naming bahay siya binurol. Saktong October siya namatay at sem break namin yun. Bali 1 week kaming walang klase. Napagpasyahan ng mga classmates kong dalawin ako sa bahay at pumunta sa lamay ng papa ko. Tapos meron akong lalaking classmate na may third eye at di ako aware that time. Tawagin natin siyang MJ. Nailibig naman si papa ng maayos at wala namang kakaibang nangyari. After 2 years, nag-abroad si mama. Umuwi ng Laguna yung kapatid ko at yung isa ko namang kapatid ay sumama sa boyfriend niya. Ako na lang ang naiwang estudyante kaya lumipat na ako sa bahay ng lola ko. Yung luma naming bahay ay naabandonado na. After 4 years, nag-chat sa akin si MJ. May dialogue. Ako si MJ. Sige. Sarang ho. Bumisita ka naman minsan sa bahay nyo. Di ka na doon natutulog, no? Yung papa mo, nagpapakita lagi sa panaginip ko. Nakasmile palagi. Totoo? Oo. Minsan ka na nga lang ba pumunta doon? Oo minsan na lang. Kaya naman pala. Nandun ba siya? Oo. Lagi siyang nandun. The end.
End of convo. Tinapos ko lang yung convo dito, pero mahaba pa yung, mahaba pa. Okay. Pag-uusap Okay. namin. Akala ko you cannot reply to this message. Ano na yung nangyari? Binlock. Ba't naman nag-uwi sa pagbablock? Sabi niya sa akin, nagtatampo daw si Papa sa amin. Sinabihan niya ako na magsindi ng kandila para kay Papa. Nung una, hindi pa ako naniniwala kasi baka ligaw ng kaluluwa lang. Pero hindi kami close ni MJ at hindi ako nagkikwento about kay Papa sa school namin. Nagulat ako kasi alam niya lahat ng details about sa Papa ko. Alam niya na sumasayaw si Papa kapag lasing. Naloka ako. Sinabi niya rin Shit. sa akin na hindi lang sa panaginip nagpapakita si Papa. Nakita niya talaga si Papa at sobrang bait daw. Sa kanila? One time, Okay. siguro baka dun sa abandoned na bahay. Ganun. Mm. One time, tinulungan ko yung friend ko na magbenta ng soap online. Bumili sa akin si MJ at dahil magkalapit lang kami, sa may gilid ng bahay kami nagkita, doon ko inabot yung binili niya sa akin. After nun, sinabi niya sa akin sa chat na nung kinuha niya yung sabon sa akin, nakasunod daw si Papa sa kanya, kaya nagmadali na siyang umuwi. Alam niyo ba bakit siya sinundan ni Papa? Mm. Kasi nung pumunta sila sa bahay, nakita niya yung ghost ni Papa at baka nakita rin siya, kaya sinundan na siya. Pagkatapos ng Ah. pag-uusap namin, kinabukasan, pumunta agad ako sa sementeryo at nagsindi ng kandila sa puntod ni Papa. Nagsorry sa lahat ng kapasawayan ko at kakulitan. Sinabi ko lahat ng nararamdaman ko. Pumisita rin ako sa dati naming bahay na tinitirhan na ng pinsan ko that time. After nun, hindi nag-chat sa akin si MJ. Baka nilubayan na siya ni Papa. What if nalaman, sumama na pala si MJ kay Papa? Ay, Charot lang. shit. Sobrang nasad ako at namimiss ko si Papa dahil ang hirap nang wala siya. Pero happy din naman ako kasi hindi na siya nahihirapan. 3 years din kasi siyang nag-suffer sa stroke. Yun lang mga creepers, lagi niyong tandaan na mahalin niyo ang inyong mga magulang hanggat buhay pa sila or hanggat buhay pa kayo. Sorry na pahaba. I love you, Glenn and Gideon. Ay. From, nag-codename ba? The Sarangho. Maraming salamat. Sarangho. Well, nakakalungkot naman yun. Although, parang hindi ba siya maka-move on? Ang tawag doon, oo. pass over to the other side. Passed Kasi, through, alam mo yung mahal na mahal niya yung anak niya, di ba? And parang he feels na kinalimutan na nila siya. Ganun ba? Kasi abandoned na yung bahay. Nagsialis na sila doon. So Oo. parang akala niya wala na. Pero di ba hindi naman ganun? When we have loved ones who pass away, parang we move on with our lives. Pero nandun pa rin naman sila kasi parte natin sila. Parang ganun. Pero syempre hindi nila nako-communicate na yun. Ay. Although, ang natutunan naman natin sa Insidious ay baka it's just someone pretending to be your papa. Oo. Ay, yun nga yung sabi niya, di ba? Nung una, yun yung worry niya. Na baka ligaw na hindi naman talaga niya kaluluwa. erepat yun. Oo. So, syempre, gagamitin niya lahat ng parang everything in its power para i-attract kayo. Tapos, who knows kung anong nila, motives nila. Pero yan, sana maging peaceful na ang kaluluwa ni Papa. Ni Pat. Maraming salamat. Thank you, Sarangho. And another one. Hi, G Boys. Sashi V here. Shoutout sa friend kong nabudol kong makinig sa inyo. Hi, Patty. Hello, what's up? Thank you, Patty. Ayan. How are you both? Hope you guys are doing well. Share ko lang yung medyo nakakatakot na story nung bata ako. Dahil laking probinsya ako, syempre nakalakihan ko na kung ano-anong supernatural, paranormal na kwento. Lumaki ako sa Ilocos kasi dad ko from Ilocos. Nakatira kami sa family house with the family ng tita ko sa father side. Yung bahay, 2 floors na malaki. Typical probinsya houses. Sa likod and gilid ng bahay namin is farm na. And before mag-farm, banana tree sa likod naman namin. Then may malaking mangga at ibang fruit trees. Ganun. One time, yung tita ko, napansin ko, bakit unti-unting parang lumalaki yung kabo niya sa ulo and dumadaming maliliit na parts. Kalbo.
Kalbo. Parang lumalaki yung kalbo sa ulo niya and dumadami din yung maliliit na parts na kalbo. Parang ano yung alopecia, parang ganon. I The guess. bathroom that house had then was a separate built sa bahay namin. Then may poso sa harap ng bathroom. Tinanong ko mom ko noon kung ano nangyayari sa tita ko. And I thought may sakit siya kasi laging punta sa doktor para siguro ipakita yung na nakakalbo siya. Then one day, nagulat ako, may mga food and coconut sa atis tree namin at may kandila. Dahil sa curious akong bata, nilapitan ko, tapos nakita ko ng mom ko, sabi niya, huwag ko daw galawin kasi alay daw yun. Apparently, may nasabuyan ng mainit na tubig yung tita ko. Kasi nga, sa labas yung bathroom. So, pag mainit yung tubig na pampaligo, sinasaboy na lang yung sobra sa labas ng bathroom. Baka daw may duwende kasi. Sabi ng katabing bahay namin, bandang 5 to 6 p.m. daw, may mga nakikita siyang mga parang nagtatakbuhan ng maliliit na nilalang sa may mga banana trees. So, ayun, after ilang days, nawala na yung kalbo-kalbo ng tita ko. May photo attached, naka-encircle yung property na sinasabi ko. Ang daming kababalaghan na na-experience namin sa bahay na yun. Yun yung dating yaya ng bunso namin, madalas nakakarinig yun ng baby na umiiyak pag madaling araw. Kasi yung tapat ng bahay namin, na bahay ng tita ko, nilibing dun yung baby nila noong nakunan yung asawa niya. May malaki pa kaming aparador na may salamin sa harap na may nagpapakitang matandang nakaputi doon na nakita na naman nung yaya at ng lola ko. Okay, ayun. Dito muna tayo Gusto sa mo first oo. story. Ito din ng mga duwende. Parang alam nyo na nga na hindi Oo. kayo nakikita. Kayo nang mag-adjust. Parang Umaharang-harang pa kayo. nakita mo na nga magbubuhos ng tubig. Alam mo, mainit yun. Kung nakikita ka ni tita, tingin mo bubuhusan ka niya. Hindi rin naman siguro, di ba? Siyempre, iiwas Hindi din pwede niya. mag-sorry. Sorry naman. Ikaw naman, ikaw mag-invisible ka dyan, tapos pag nabuhusan ka dahil di ka nakita, galit. Invisible ka dyan, tapos humaharang-harang ka sa daan. Alam mo, may naalala ko tuloy yung video. Yung babae, sinugod niya yung puntod. Naalala mo ba yun? Sa sobrang galit niya doon sa mga duwende. Pinagsisipa niya yung puntod, sinira niya. Tapos minumura-mura niya, di ba? Bakit nga ba? Parang di na nasundan. Siguro hindi ko lang sure yung background kung bakit niya ginawa yun sa galit niya. Siguro parang may inatake siguro siya doon sa family nung babae. Kaya sinugod niya yung mga duwende. Baka may tinubuan yung punso. Sinugod niya yung punso. Pinagsisipa niya ba? Basta sinira niya. May dala nga siyang itak yata nun. Tama ba? Basta nag-video siya, galit na galit siya. Pero pansin mo, after mag-trend yung video na yun, wala na tayong narinig sa kanya. Hindi ka kinuha. Mali pala. Ate, okay ka pa ba? Warning pala yun. Huwag niyong gawin kinuha na. Huwag niyong tutularan. Okay. Eto sila, inalayan nila ng pagkain. So, yun naman talaga. Goods naman tayo dyan. Okay, second story. High school na ako dito at lumipat na kami ng bahay pero halos katabi lang din yung mentioned above na dating house namin. Encircled in red naman yung photo attached. Oh, may picture daw. Check mo nga. Hanapin ko. Saan ba to? Gmail? O Gmail? Sige. Tuloy mo lang. May curfew ako na 6 p.m. pero syempre lumalandi na ako that time. So dahil late na ako at mapapagalitan na ako, nilubos-lubos ko na, so mga 9 p.m. na ako umuwi. Naubos na ata ang palusot ko kay mama noon. It was summertime noon, mainit. Pagkababa ko ng tricycle sa may kanto namin, biglang parang may malamig na hangin na sumalubong sa akin. Yung bahay namin nasa end of the road, kung makikita nyo sa photo attached. Ayan. Nakita mo na? Ito nga. Ito lang naman, parang Google image. Google image. Okay. Ayan. Nandun bahay nila sa dulo. Tapos yung arrow sa photo, yun yung need ko puntahan. Tama ba? Lakarin. So, need ko daanan yung lumang family house namin na mention sa first story. Habang nasa tapat ako noon, lumang family house,
parang may nagsabi at the back of my head na lumingon ka, lumingon ka. Ay. Dahil may mga nag-iinuman din sa tabing bahay, malakas yung loob ko. Lumingon ako. At yun, may nakita, may malaking black na shadow na nakatayo sa front door ng bahay na yun. Nanlamig ako. Hindi ko maalis yung tingin ko. Gusto ko tumakbo sa mga nag-iinuman na kakilala ko or sumigaw pero wala din lumalabas na boses from me. Naglalakad pa din ako pero di maalis tingin ko sa black na shadow. Yung nagto-turn na yung head ko hanggang sa paglagpas ko sa bahay na yun, nakatakbo na ako. What the fuck? Iba talaga pag ikaw ang nasa situation. Kala ko matututo na ako noon na di magpa-late ng uwi. Pero landi is life. So pag nalilate ako, umuwi noon, nagpapahatid na ako sa ex ko noon hanggang sa mismong gate namin. Yun lang muna, G-Boys. Next time, mga scam at kalat kwento naman. Just wanted to thank you Love it. kasi sinamahan niyo ako via podcast nung nakabural mom ko ng 9 days in sa biyahe from Ay. Australia to Philippines then back. And hanggang ngayon na hindi pa ako okay, nawawala sadness ko pag nakikinig ako sa inyo. Hope to see you guys around Manila pag nagbakasyon ako. Libre ko kayo kape sa City Blends. Again, thank you for existing. Sabi ni Shashi V. Shashi VR. Shashi V, isang mahigpit na yakap V. for you. And yeah, see you Yes, pag hugs. nagbakasyon ka ulit. Mm. Sana sana okay ka na dun sa mom mo. Oo. Ito, sabi natin kanina, mag-invisible sila. Oo. Tapos Eh, maasar ito sila ngayon. pag hindi natin makita. Eto, nagpakita. Nagpakita na. Uy, Pag nagpakita kami, ayaw nyo din. uy, medyo scary to naman. kasi parang ang description niya ay black figure na malaki. Mm-mm. Yeah. Naalala ko lang kasi napakinggan ko sa WKL noon. Yung may guest sila, I'm not sure kung anong episode yun, Mm. na scary daw to talaga. Itong mga Mm-mm. hooded figures na to. Parang it's something na mas malala pa than multo. Parang mga So, ano fallen sila? angels Demons? yata daw. Ay, ganun. Sabi. Fallen angels daw yung mga ganito. Kasi parang yung naalala ko doon sa isang episode na yun na nagpunta silang Intramuros and meron sila nakikitang mga ganon doon sa mga structures. And sobrang Shit. kinakabahan daw sila during that time. Mm. And kung meron man daw makitang ganito, anong pwedeng gawin? No? Iwasan na Gagawin. lang. No? I-confront. Wag i-confront. No? Wag. Oo nga. Kasi mga mga fallen angels na daw tong mga. So, ayan. So, kung yan nga yun, fallen angel yun, yung nasa bahay nyo. Oh. So, tumawag ka naman Medyo ng delikado. biblically accurate angel. Ay, mga bilog-bilog. Para kalabanin ganyan. yung fallen. Yung after ng mata, pakpak agad. Yung ganon. Oo. Ganyan. Uy, na-mention mo Ay. yung mga, na-mention mo tong mga ganito, yung mga elementals, ganyan. Tinag tayo very recently, I think that was last night, ni Prey. Ay, ni Prey. Sa Beyond Beyond PH. Senses sa TikTok niya. So, nagkwento siya doon ng mga experiences niya sa elementals. Tapos binanggit niya na nag-guest siya sa atin before. So, thank you. Oo nga Thank you so much, Oy, Frey. Hi, Frey talaga. Prey. Prey, ayan. Naalala mo pa rin kami. And salamat sa pag-promote sa amin sa yung TikTok. Ayan. If you guys are looking for someone to talk to about mga tarot reading, ganyan, pwede niyong kontakin si Prey. Malaman niyo kung sino kayo in your previous life, just search for Prey sa TikTok, Beyond Senses PH, or Beyond Senses sa Facebook. Ayan. Or sa sabihin niyo Instagram kami nag-refer sa inyo. Oo. Use our promo code Cripsilog. Wow, may promo code. Nawala namang Char discount. Walang Promo discount, code. sinabi niya lang. Oy, marerecommend natin si Prey kasi sobrang legit. Naalala ko, I'm not sure kung saan ko nakwento to. Tahimik lang ako nung episode na yun, pero deep inside, parang na ako, shit, ano sasabihin ko? Kasi exposed. Exposed tayo. Ganyan. Thank you, Prey. Ingat lagi dyan. Thank you, Prey.
Next. Uy, We have time and for one more another or one. sige. Last na for today. Hello, G-Boys and Creepers. Casual listener here na matagal walang ambag. Pero since may masishare na ako, eto na. Hindi ko alam kailan mababasa to, pero parang gusto ko na kayo batiin ng Merry Christmas. Sobrang aga. February last year, sinan niya to Bali March. February last year, nag-decide ako mag-move out from Manila to Baguio for good. Kasama ko younger Oh. sibs ko and 2 cats. I'm a working student on work from home setup sa work. Pero tapos online classes pa sa work. Sa Manila pa ako naka-enroll. Pero next sem, magka-transfer na ako dito sa Baguio ng school. Bakit ako lumipat? For better environment. Ay, tama yan. Naisip ko kasi nakakapagod yung every vacation leave or day off mo lang ikaw makapunta sa lugar where you feel relaxed and at peace. So why not make your favorite place your home? Enough na sa intro kasi horror dapat to. So hindi pala kasali yun. Oo nga. Mm-mm. So before moving here, akala ko naman na alam ko naman na may reputation ng Baguio na madaming multo yada-yada. As someone na never nakita, di ko siya iniisip. Sa FB lang ako naghanap ng apartment. May nahanap akong 1-bedroom apartment na maganda ang view, semi-furnished and maayos. So ayun, lipat na kami after ko masettle yung payments. During our first 6 months, naikwento sa akin ng isa kong kapatid na minsan binabangungot siya. I shrugged it off kasi nasa lahi namin. Ang papa ko ay madaling bangungutin, minsan kahit tanghaling tapat. Naikwento ko din sa kapatid ko na naikwento din sa akin ng kapatid ko na may nakita siyang bata. Pero di ko masyado pinapansin yung thought na yun kasi wala naman ako nakikita. My youngest sibling is 16. Share ko lang. Until just past few months, may mga na-experience ako na medyo kakaiba. First, habang natutulog ako around January ata to, I heard someone's noise na parang bumulong sa tenga ko. Alam mo yung parang naalimpungatan ko. Tapos may bumulong sa'yo. Yung tunog nung narinig ko, parang batang lalaki na tumatawa. Walang batang lalaki sa bahay. As a strong, independent person, di ko siya pinansin masyado. Nakatulog pa ako ulit. Then, last Feb lang, may namatay akong close friend sa office. Cancer. Namatay siya a day before my birthday. For context mamaya, short hair yung friend ko na yun at by the book siya pagdating sa work. Ayaw niya nung unnecessary things during work hours. Feb 1 siya namatay, Feb 2 birthday ko. So, batiin nyo na. Happy birthday. Happy birthday. So ito na, siguro bandang February 3, natutulog ako during work hours, 9 a.m. ata, na naginip ako. Di ko maalala yung place and how the events went sa panaginip. Pero may short-haired na girl na sa panaginip ko na parang kausap ko. Then nagising ako from a sound of a girl calling my name. Wow. Luckily, wala akong nakita pagdilat ng mata kasi kung meron, ako po. Iniisip ko baka yung friend ko yung roaming around as a spirit na kamamatay lang na nakikita kong tulog. Di na muna ako natulog hanggang end of shift. Baka next tulog ko, magpakita na siya. Last na experience ko, ayaw niya siguro na hindi ka productive. Oo nga. Last na experience ko, natutulog ako ulit during work hours. Pag wala talagang ginagawa or gagawin, natutulog ako mga 1 to 2 hours max. Nagising ako from a sound of a deep-voiced old man saying something to my ears na wala akong mag-gets. Di balik work na lang ako. Minsan din pala, nakitulog yung friend ko na pumunta ng Baguio. Sa kwarto kami natulog kasi mga kapatid ko nanonood ng Netflix till late night sa sala. Binangungot din siya. Around 2:40 a.m. yun. Naalala ko yung time na, kasi bago siya bangungutin, umihi ako. Tapos pagbalik ko, habang nagpapaantok ko sa phone, dun siya binangungot. Until now, I'm 50-50 kung na-consider ko bang paranormal tong mga to. By the way, bago ko pala isara tong stories ko, may salamin sa kwarto namin na medyo nakakaramdam kami ng kakaiba ever since. Nandito na to pagdating namin. Attached photo. Sorry. Okay lang ma-share sa Creepers. Pakihanap mo nga yan. Since last week ata, nilalagyan na namin ng takip yan. Wala nang binangungot ever since. Kaya siya may kumot na nakapatong. I think black dapat ata. Kaso wala din kami black na kumot. So yung pink na lang. Total pink naman ng kalaban ng kasamaan these days. No, charot. Yun lang, G-Boy. Sorry na pahaba. Salamat sa pagbasa. Sana maayos ko na kwento. Sana ito na huling paranormal story na masashare ko kasi baka pag may magpakita pa, magpapabless na talaga ako ng bahay sa priest. Stay humble, mayaman, and wet. G-Boy.
Not Ay, charot. You guys deserve the maraming peace of mind. Well, salamat. because of being a virtual friend to us creepers. Yun lang, bye. Thank you. Paolo. Ito, nakita ko na yung Yung kung teka. salamin. I-DND natin, di ba? Takot na takot man sa notification. Ano ba? Ayan. So, ito, parang salamin to. Ito yung kurtina siguro nila. Hinawi lang muna niya. Ito yung salamin. Para lang Tas ito, ipakita. mas malalapit ko ba? Ayan, no. Parang sinelfiehan niya, pinicturean niya. Ito yung kamay niya dito sa part na to. Ito. So, ito yung camera. Ay, yung phone. Siya pala yan. yun. Oo. Pinicturean niya. Alam mo, huwag na kayo magtaka kung may mga nararamdaman kayo sa mga apartment sa Baguio, kasama na yan sa binayaran. Kasama sa package. Hoy, speaking of, so probably nakauwi na kami by the time that you heard this kasi pupunta kami ng Baguio this weekend. Balitaan. So, balitaan ko kayo kung anong mga kababalaghang ma-experience natin doon sa Baguio. May mabibigay ka ba? Na hotel? May mare-recommend ka. Ay, hindi. Ano ba yung binook namin? Para siyang madami, community, communal. Kasi maraming ibang tao dun sa area. Tapos, parang shared yung CR, ganun? Shared, oo. Ganyan. Ayun. Try lang, di ba? Oo. Try everything ito yung bahay. Pwede naman yata ipakita yung bahay. Sige nga. Like old house. Ganyan. Oh, parang very transient susceptible house. to Keme. Saan lugar yan? Anong pangalan ng lugar? Ay, hindi ko Anong sure. pangalan ng barangay? Wala dyan. Okay. Wala din. Wala eh. Ayun. Ingat kayo at kung binangungot kayo ay i-document mo ka. Kwento mo sa atin. Ayun, sabi mo na dahil natutulog siya, kaya siya binabangungot. Diba? Sa work. Yung transition kong work sa'yo. Diba? Sabi nung office mate mo. Ganyan. Ginawa mo na ba? Yung baka report, deadline na. Isipin nila, hindi ko ginawa yun bago ako pumanaw. Yung kaya last kong ginawa. Tapos hindi mo itutuloy. Nire-remind ka daw niya. Ganun ka workaholic si friend. Oo. Maraming salamat, Paolo. And maraming salamat sa lahat ng nag-send sa atin ng stories for today. If you have similar stories ng aswangan, multuhan, break-upan, let us know. Slide into our DMs. Ghostan. Slide into our DMs sa Facebook, Instagram, or Twitter. We are Cripsilog. Tama. At pwede nyo send via email, send it to cripsilog@gmail.com, or kung may Curious Cat kayo at gusto nyo anonymous, use Curious Cat, search for Cripsilog. Yes, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin sa Patreon, PayPal, and GCash. Pwedeng-pwede yan. Punta lang kayo sa ating show description. Nandun yung information kung paano nyo kami masusuportahan. You may also share the episode to your friends. Let them know how ballistic Cripsilog is. Ano yun? Gusto nagsagaling. Naisip ko lang. Extend nyo na rin ng support sa bank. Ayan. Cripsilog is part of Bank Collective. Hanapin nyo mga bank shows on Spotify. Search for Bank Collective. Ang daming shows, ang daming genres, iba-ibang hosts. Ayan, meron kayong magugustuhan nyo. Hello sa ating mga bank mates. What's up? And rate us 5 stars if you still haven't. So, ayun, i-rate nyo kami yung 5 stars. Nagbakaawa. Parang awa yun. 5 stars ayun. Yun na nga lang hiningi ni Gideon. Ano pa ba? Yun lang naman. Yun ang kailangan ba tayong shout out? Wala naman na. Ay, shout out. I'll checks kung meron. Ang shoutouts natin ay sabi ni GB. Ay, mamaya hindi pwedeng sabihin. Basahin ko muna. Hello, naghahabol pa rin sa latest app. Nice new art, by the way. Happy anniversary, pero wala pa ako sa latest. Sabihin ko na lang na nakakatawa yung video edit sa slide episode. Especially yung umuubo si Sir Gideon tas may sad violin music. Why naman ganun?
Saka yung moral compass line and virtual appear. Hope you guys are having fun doing podcast on cam and sana hindi kayo nahihirapang mag-edit at render. Yun lang mo. Gusto ko na magpalit ng computer. Thank you, GBU. Ay! Parang Thank nagpaparamdam. you, Nagpaparamdam. Ay. May bago ba? May bagong announcement bang gagawin? Or wala? Alin? iPhone lang? MacBook? I think meron Or wala pa? may mga bagong MacBooks natin. Doon sa last na ano nila. Okay, yung last. So, next Na year pa line yung up. bago ulit. Okay. So, Ano ba? ayun lang. That's it. See Okay. you on Monday for another regular episode ng Cripsilog. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. Productivity bitches. Buyers. Bye.